Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa at lahat ng bagay. Isinilang ang isang masiglang bagong mundo. Lahat ng nilikha ng Diyos ay perpekto at maganda. Ipinakita nito ang kanyang karunungan, kabutihan at pagiging makapangyarihan. Nilikha ng Diyos sina Adan at Eva ayon sa sarili niyang larawan, gamit ang sarili niyang mga kamay, at hiningahan sila ng kanyang buhay mismo. Inilagay sila ng Diyos na si Jehovah sa hardin ng Eden at sinabi sa kanila, "Sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yaon ay tiyak na mamamatay ka." Pero hindi pinakinggan ni Adan at Eva ang bilin ng Diyos. Nagpadala sila sa tukso ni Satanas at kumain ng bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Tapos niyon, nalubog ang tao sa pagkakasala. Mas lalong naging tiwali, masama at palala. Hanggang sa maging kaaway sila ng Diyos at hindi nila pinapayagan ang kanyang pag-iral. Kaya nga ipinasya ng Diyos na lipulin ang sangkatauhang ito sa pamamagitan ng isang baha.
Isang araw, kinausap ng Diyos na si Jehovah si Noe. 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 Panginoon ko! Ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko. Sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. At narito, sila'y aking lilipuling kasama ng lupa. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher. Gagawa ka ng mga silid sa sasakyan at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sayo. Pagkatapos ng baha, namatay ang lahat ng buhay na may hininga sa lupa, maliban sa 8 tao sa pamilya ni Noe at bawat uri ng buhay na bagay na nasa arko. Tumigil na ang ulan. Tumigil na rin sa wakas. Tingnan mo, umaaraw na. Umaaliwalas na ang langit. Panginoon ko, Diyos ko, patuloy silang lumaganap sa lupa hanggang sa ngayon. Nakipagtipan ang Diyos sa kanila na hindi na niya muling wawasakin ang daigdig gamit ang baha. At ang bahagharing ating nakikita ngayon ay pruweba ng tipan ng Diyos sa tao. At sinabi ng Diyos na Jehovah, Sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha, bababa ako ngayon at titignan ko kung ginawa nga. ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora ay puno ng kasamaan, kahalayan, laganap na patayan at pagpapakasawa sa maluluhong kasiyahan. Umabot sila sa puntong tinututulan na nila ang Diyos, na nilalabanan na nila siya. Kaya nagalit siya. Saan pumunta ang mga lalaking dumating sa'yo ngayong gabi? Ilabas mo sila sa amin upang kilalanin namin sila! Matapos
Pagkatapos ilabas ng mga anghel si Lot at pamilya niya mula sa lungsod, umulan ng nagbabagang asupre mula sa langit. Pinagliwanag ng apoy ang buong kalangitan. Bilisan nyo! Ang bahay ko! Maangkris na tayo dito! Nanganganib ang buhay natin! Anong silbi ng bahay? Hindi ako natatakot! Isang tingin lang! Isa lang! Ah! Ina! Ina! Naging abo ang Sodoma at Gomora at lahat ng mga taong naninirahan doon. Naglaho silang lahat sa galit ng Diyos. Nanirahan ang mga Israelita na mga inapo ni Abraham sa Ehipto dahil sa taggutom. Natakot ang mga Ehipsyo sa pagdami ng mga Israelita, kaya inalipin at minaltrato nila ang mga ito. Hindi matagalan ng mga Israelita ang pahirap at taos na nagsumamo sa Diyos. Dininig ng Diyos ang kanilang mga dalangin at ipinasyang pangunahan ng mga Israelita palabas ng Ehipto. Pagkatapos nun, tinawag niya si Moises. Moises. At ngayon narito, ang daing ng mga anak ni Israel ay umabot sa akin. At aking nakita ang kapigatian na idinudulot sa kanila ng mga Ehipsyo. Halika ngayon at isusugo kita kay Faraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ni Israel. Pinuntahan ni Moises ang Ehipsyong paraon sa utos ng Diyos. Pero talagang ayaw pumayag ng paraon na pawalan ang mga Israelita. Hindi pumayag ang nagmatigas na paraon. Hanggang sa magpakawala ng 10 salot ang Diyos sa Ehipto. Sa wakas ay nilisan ng mga Israelita ang Ehipto sa patnubay ng Diyos. Pabulin sila! Patayin sila! Huwag kayong matakot! Tumigil kayo! At tingnan ninyo ang pagliligtas ni Jehovah! At itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat at hawiin mo.
Matapos tumakas sa umahabol na mga sundalong Ehipsyo, patuloy na inakay ni Moises ang mga Israelita patimog hanggang sa dumating sila sa bundok ng Sinai. Maluwalhating bumaba ang Diyos na si Jehovah sa bundok ng Sinai at ibinigay kay Moises ang kanyang mga kautusan para sa mga Israelita. Sinabi ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, "Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos mong si Jehovah sa walang kapuluhan." Ang kanyang gawa ay nasa labas. Ang kanyang kapangyarihan ay nasa labas ng tao. Ang kanyang karunungan ay nasa lahat ng tao. Matapos niyang akayin ang mga Israelita palabas ng Ehipto, naglabas ang Diyos ng mga batas tulad ng mga kautusan, turo, pagbabawal at atas na may kabuuang 613 batas matapos tipunin ng sumunod na mga henerasyon. Para turuan at tahasang pagbilinan ang mga tao kung paano sambahin ang Diyos at mamuhay sa daigdig na ito. Ang mga kautusan at batas na ito ang pinakaunang detalyadong kondisyon para gabayan ang tao kung paano mamuhay. Para maisaayos ang pag-uugali ng tao at sukatin ang mga pamantayang moral. Ito rin ang unang basihan at mga patnubay sa pagtukoy kung kasalanan ang kanilang ginawa. Naglaan sila ng mga tanda at pamantayan para sa susunod na mga henerasyon tungkol sa pagtatatag ng konstitusyon. Naglatag din sila ng pundasyon para maging perpekto ang mga sistemang legal para sa susunod na mga henerasyon. Maraming modernong probisyong legal at konseptong panghukuman ang naimpluwensyahan ng mga batas na ito. Halimbawa, ang pagpatay, panggagahasa, pagnanakaw, paninirang puri at paglustay ay naitatag ng mga krimen base sa 10 utos. Ang mga kautusan at batas na ibinigay ng Diyos na si Jehovah sa mga Israelita ay hindi lang naging malaki ang epekto sa batas ng tao, kundi mahalaga rin ang papel sa pagtatatag at pagbubuo ng moral na sibilisasyon at mga demokratikong institusyon sa mga lipunan ng tao. Makalipas ang daan-daang taon ng pamumuhay sa ilalim ng mga paghihigpit ng kautusan, hindi nasunod ng mga Israelita ang kautusan sa huli. Patuloy nilang nilabag ang mga turo ng kautusan. At lahat ay nanganib na maparusahan o mapatay ayon sa kautusan. Paulit-ulit din silang hinuli ng ibang mga tao at ipinailalim sila sa hirap ng digmaan at pang-aapi. Kaya agad silang nanalangin at nagsumamo sa Diyos at tumanggap sila ng pangako.
Isang pangako na magtatamo ang mga Israelita ng walang hanggang handog para sa kasalanan at hindi na sila parurusahan o papatayin ayon sa kautusan. Isang pangako na magpapabago sa buhay at tadhana ng mga Israelita. Kaya sinabi ng Diyos na si Jehovah sa mga Israelita sa pamamagitan ng isang propeta. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay mailalagay sa kaniyang balikat, at ang kaniyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Isayas Kapitulo 9, versikulo 6. Sa taon ng ating Panginoon, isang batang lalaki ang isinilang sa isang sabsaban sa isang bahay tuluyan ng mga Hudyo sa Bethlehem. 3 pantas na lalaki mula sa silangan na ginabayan ng isang bituing noon lang nila nakita ang pumunta sa sinilangan ng bata. Yumukod sila sa kanya at sumamba. Ang batang ito ang siyang ipinangako ng Diyos na mamumuno at tutubos sa mga Israelita mula sa kautusan. Hindi kailanman nakilala ng sangkatauhan na ang kanyang paghiral ay hindi kailanman pinaniniwalaan ng sangkatauhan. Gayon may siyang nagbigay hininga sa mga ninuno ng sangkatauhan at nagbigay buhay sa kanila. Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Datapwat ang oo ninyo'y manatiling oo at ang hindi ay hindi. Sapagkat ang humigit pa rito ay mula sa masama. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Winakasan ng pagparito ng Panginoong Hesukristo ang pagkaalipin ng mga Israelita sa kasalanan. Hindi na sila nanganib na maparusahan o mapatay dahil sa hindi nila pagsunod sa kautusan. Siya ang isa na hindi kailanman nakita ng Ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Tomas, ilapit mo rito ang iyong daliri at tignan mo ang aking mga kamay. At ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. At huwag kang magduda, kundi manampalataya. kanyang paghiral ay hindi kailanman pinaniniwalaan Panginoon ko ng sangkatauhan. at Diyos ko,
Sapagkat ako'y nakita mo, kaya sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nakakita, gayon paman ay nagsisampalataya. Nagbigay buhay sa kanila. Pinatawad ang kanilang mga sala dahil sa handog ng Panginoong Hesus para sa kasalanan. Lubos na nagbago ang kanilang pamumuhay. Mula noon, hindi na namuhay ang mga Israelita sa ilalim ng kautusan. Sa halip, namuhay sila sa ilalim ng proteksyon ng handog para sa kasalanan na hatid sa kanila ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, lubos na iwinaksi ng mga Israelita ang mga gapos ng kautusan at pumasok sa ganap na bagong kapanahunan. Sa kapanahunang ito, natubos sila sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi at ng saganang biyaya ng Panginoon. At tinamasa rin ang pangakong ipinagkaloob sa kanila ng Panginoong Hesus. Kapanahunan ito na puno ng awa, pag-ibig, pagpaparaya, mga pagpapala, kapatawaran at pagtsatsaga ng Panginoon. Kaya nga, tinawag natin itong kapanahunan ng biyaya. Mapapatawad ang mga kasalanan ng mga tao pag tinanggap nila ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. At matatamasa nila ang saganang biyaya at mga pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos. Hindi lang pinaliit ng biyayang ito ang pagitan ng Diyos at ng tao, kundi sinagip din ang tao sa pagkaalipin sa kasalanan. Dahil dito, hindi na lumayo pa ang mga tao sa Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan, pero mapapatawad na dahil sa handog ng Diyos para sa kasalanan. At dahil sa saganang biyaya ng Diyos, ay makakaharap sa Kanya anumang oras, saan mang lugar. Winakasan ng pagparito ng Panginoong Hesus ang dating kapanahunan na mga pagpipigil ng kautusan at ginabayan ang sangkatauhan sa isang bagong kapanahunan. Samantala, pinaganda nito ang relasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao at nagbukas ng bagong panimula. Isang bagong simula sa gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan. Noong AD 70, 37 taon matapos mabuhay na mag-uli at umakyat sa langit ang Panginoong Hesus, sinakop ng hukbong Romano ang Jerusalem. Nagkalat ang mga Hudyo sa daigdig matapos silang palayasin sa lupain ng Israel. Kahit nawala ang kanilang bayang tinubuan, dala nila ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus tungkol sa kaharian ng langit na limitado sa Judea. At ikinalat yun sa bawat sulok ng mundo. Ang sumasampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. Sapagkat si Kristo ay minsan na ring nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga hindi matuwid. Buhay na siya! Buhay na siya! Talagang nabuhay siya! Hallelujah! Salamat sa Panginoon! Kaawaan nawa ako ng Panginoon. Magaling na ang binti ko! Nakakatayo na ako! Salamat sa Panginoon!
O Panginoon, maawa ka sana sa iyong anak. Tingnan niyo mga kasama, oh. Oo, nagawa niya, oh. Bumsay siya. Ang galing. Dito ay dapat nating ipahayag na ang karunungan ng Diyos ay higit pa sa kalangitan at ang kanyang mga gawa ay tunay na nakapamangha. At ang kaluwalhatian